So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit for another content. And for today's content, ayan mga idol, is phone comparison natin ng mga dalawang sobrang benta na smartphone today, which is the Samsung Galaxy A07 LTE versus the Oppo A60. Ano kaya ang pinaka-the best na smartphone para sa kanila? Tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, for today's content, pag-uusapan natin yung dalawang sobrang benta na smartphone ngayon 2026, which is the Samsung Galaxy A07 LTE versus the Oppo A60. So ito dalawang smartphone na to, pag binili nyo sila ng sale, makukuha nyo lang sila ng napakagandang presyohan. Pero when it comes sa kanilang SRP, I know medyo mataas sila. Yan po yung possible price na pwede nyo makuha sa online at ito ang kanilang presyo. For the Samsung Galaxy A07 LTE, ang presyo niya is sa around 5,000, 300 pesos for the 4GB 64 and 6,000 pesos for the 4GB 128. While the other hand, the Oppo A60 medyo mas mahal siya. For the 4GB 64 is 6,500 and the 4GB 128 is 7,500. Pero magandang balita mga idol, itong dalawang smartphone na to, pag binili nyo sa online, even the Oppo A60, possible price pwede nyo siya makuha pareho sila na 4,000 to 5,000 pesos. So, konti lang ang kanilang magiging price difference pag sa online nyo lang sila bibili, kaya dito lang kayo bibili. So, tap mo yung video, may makikita kayo dyang view products, mura at bagsak presyo lang dyan ang Oppo A60 at ang Samsung Galaxy A07 LTE. So, dito sa ating video, pag-uusapan natin yung overall specifications ng dalawang smartphone na to, yung advantages sila sa isa't isa, para syempre makatulong sa mga consumers natin pag bibili ng smartphone na to. At ang magandang balita, pag bumili kayo dito sa ating product link, may makukuha pa kayong additional special voucher mula sa ating YouTube video. Yan po ay pala collaboration ng YouTube Shopping at ng online platforms para sa mga consumers natin na gustong bumili sa online. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Diyan na kayo bumili sa ating product link dahil paniguradong mura at bagsak presyo lang dyan ang A07 LTE at ang A60. So next mga ka-J-Vlog, pag-usapan natin yung mga advantages sila sa isa't isa. Kung ano ba ang maganda, kumbaga sa specification ng dalawang smartphone na to. Unang-una pag-usapan natin yung display. Kita nyo palang una, mas maganda yung display ng Oppo A60 dahil naka-punch hole display na po itong smartphone na to. While the other hand, the Samsung Galaxy A07 LTE, sad to say, it is notch display pa rin na na-adapt pa rin yan ngayon even sa A07 5G. So, yan yung nakaka-disappoint na part dito sa Samsung. Notch display siya. Dito sa A60, medyo okay na siya or modern like punch hole display. Overall screen size quality nila, pareho-pareho naman. 6.7 inches. Konti lang naman ang nilamang ni Oppo dahil 6.75 inches po siya. Same resolution na HD Plus 720p. Ang maganda dito sa Oppo, it is IPS compare sa Samsung na PLS. At syempre, si Oppo ay 120Hz screen refresh rate na while si Samsung Galaxy A07 LTE, 90Hz screen refresh rate siya. At syempre, ang panalo talaga sa Oppo is yung kanilang whopping 1100 nits of brightness compared dito sa Samsung Galaxy A07 LTE, medyo bababa or below 1000 nits of brightness ang i-offer. Kaya for me, the overall screen display quality, I'll go for the Oppo A60 all the way dahil sa kanyang sobrang solid na nits of brightness, refresh rate at naka-punch hole display siya. Operating system, I'll go for the Samsung dahil si Samsung longevity-wise, matagal po ito masosupport ng operating system update like yung Android and One UI. Sa Oppo, siguro sabihin natin isang beses lang ito ma-update. Si Samsung kasi ilang taon po itong ma-update. So possible pwede pa ito ma-update sa Android 17, Android 18 or even Android 19, hindi tayo sure. Pero siguro hanggang Android 18 ang sagaran nito, pero matagal po yan. Compare dito sa sa Oppo A60 na parang pinaka-max nito na possible at possible lang na nasa Android 16 siya. Kasi nasa Android 15 na po siya out of the box. Si Samsung ready na yan for Android 16. So yun yung isang panalo sa Samsung Galaxy A07 LTE, yung longevity niya. Next, yung kanilang chipset. Sa chipset, medyo alam mo to, talagang dikit sila. Pareho powerful mga idol. MediaTek Helio G99 sa A07 LTE, sa Oppo A60 is the Qualcomm Snapdragon 685. So, pareho maganda yung processor na to when it comes sa performance at pareho ko na silang na-try to be honest. Pero for me, ang dami magpe-prefer pa rin sa Snapdragon 685. Pero ako tatanungin, parang mas i-prefer ko ang MediaTek Helio G99 para sa akin lang naman. Pero I know yung iba mas optimize ang 685. Nasa preference na yan eh.
Pero for me, sa chipset pareho silang tie sila sabihin na natin kasi pareho sila maganda at alin man dito sa dalawang smartphone na to bibili nyo when it comes sa processor, kumbaga mapoprovide nila yung hinahanap yung performance sa presyo lang na 4 to 5,000 pesos. Very, very convenient. Next, yung kanilang camera. Sa camera, mataas lang ng megapixel si A07 LTE, 50 megapixel camera, compare sa Oppo A60 na nasa 13 megapixel. So, parehong dual camera sila, pero yung parehong secondary camera nila is useless. Yun naman ang ano doon. Pero the performance of the camera, hindi naman sila nagkakalay. Parehong maganda naman for its price. Pero specs-wise, clear winner dito ang A07 LTE dahil 50 megapixel siya. At mas mataas din yung front-facing camera niya, 8 megapixel. Pero ulitin ko, hindi tayo nagbibig sa taas ng megapixel. Pero syempre, specification ng kino-compare din natin, mas ahead lang ng konti ang A07 LTE. Pagdating sa design mga idol, si Samsung kasi more on minimalist or alam mo yun, very plain ang kanilang design. Sa Oppo kasi, more on ano sila more on side sila na alam mo design and aesthetic talaga ang isang tinitignan nila. Even though mura lang yung smartphone nila, hindi nila kinakalimutan yung design. So for me, for the design wise, mas nakakaaya or mas nakaka-attract yung design ng Oppo A60. Especially itong color na ni-review natin, yung color violet na pag tinitit nyo is parang meron siyang effect sa back cover niya na panigurado sa mga consumers na design and aesthetic ang hinahanap sa isang smartphone, ma-attract sila kumbaga. So, for me sa design, I'll go for the Oppo A60 compared dito sa Samsung Galaxy A07 LTE. Parehong ano naman, when it comes sa lightweight and slimness, mas manipis lang ng konti ang A07 LTE compare sa A60. Dahil ito yung reason dyan. Yung Oppo A60 kasi mga idol, ito yung isang panalo dito. 6,500 mAh na removable battery. Napakalaki ng battery capacity nito compare sa Samsung Galaxy A07 LTE na nasa ano lang siya mga idol, 5,000 mAh battery. Pero syempre, for its price naman, the best minimum na ma-accept natin is 5K. All goods pang 5K. Pero the battery-wise, 6,500 dito sa Oppo A60, malaki po yan at matagal pong malolobat yan mga idol. So, syempre, panalo dyan or clear winner dyan when it comes sa battery capacity is the Oppo A60. Pero the charging rate panalo dito ang Samsung kasi 25 watt fast charging rate siya. Compare sa Oppo A60 na napakalaki ng battery niya pero 15 watts. Syempre, mga ibang consumers natin mas ipiprefer yung meron malaking battery capacity sa maliit lang na sabihin na natin slow charging rate compare sa mas maliit na battery capacity na fast charging rate. Meron din magpe-prefer nung ganon. Ako, mas ipiprefer ko rin yung ganon, yung mas convenient tayo mag-charge. Pero again, nasa preference yun ng dalawa yan. So, pareho sila merong advantages sa isa't isa pagdating sa battery and charging rate. Pero for the overall packaging, syempre, mas may ilalaban ng Oppo dahil meron silang charger out of the box. Ang Samsung kasi wala. So, bibili pa kayo ng mga third party na mga charger. So, like Anker, Yugin, or Romos, marami naman dyan mga idol. And when it comes sa water protection, mas panalo dyan ng Oppo A60 dahil IP64 siya. Mas mataas yung protection niya compare sa Samsung Galaxy A07 na medyo outdated yung kanyang protection, IP54 water and dust resistant. So, yun mga ka-J-Vlog, so far, yung mga napansin kong advantages sila sa isa't isa. And sana, makatulong to sa inyong buying decision when it comes ito sa dalawang smartphone na to. And again, nasa preference pa rin yan kung anong dapat bilhin or anong mas magandang bilhin between dito sa dalawang smartphone na to. So, hopefully, nakatulong to or gawin yung guide sa pagbili nyo between the Samsung Galaxy A07 LTE and the Oppo A60.